Nais mo bang mapatid ang aking buhay? Halika, umupo ka rito. Ako si Elias. Isang taong may mapait na nakaraan. Simbolo ng mga Indyo at mga tinutuligsa ng pang-abuso at lapastanganan. Ako ay pinanganak sa isang marangyang pamilya kasama ang aking babaeng kapatid at lolo na may kaya. Sa aming paglaki, nakasama namin ang isang utusan na inakalay kamag-anak namin sa malayo. Siya ay aming kinutya dahil sa mga sinasabi tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit, nag-iba ang aming mundo nung malaman namin na siya ay ang aming itay. Kami ay naglayas at namuhay sa malayong marangya na buhay namin noon. Dito ko rin napagtanto ang aming mga ninuno at malagim na nakaraan. Mula noon ay wala ni kamalasan at realidad na din ng lipunan ang naipaharap sa amin. Hindi nagtagal, namatay din ang aming ama. Kami din ay tinuligsa ng mapangputya na lipunan. Labis ko ding ikinalungkot ang pagkamatay ng aking nawawalang kapatid noon na natagpuan na lamang na palutang-lutang sa dalampasigan. Marahil bunga nito ang kalungkutan niya sa pagtalikod ng kanyang kasintahan noong naipakasal sa iba. Mula noon, ako na lamang ay naging palaboy-laboy at namuhay ng buhay na tago sa liwanag. Ngunit sa isang tagpo, ako ay nagkautang na loob sa isang lalaking aking isinakay sa bangka. Niligtas niya ako noong aking sinunggaban ang isang buhaya sa ilog. Sa araw na din na iyon, napagtanto ko na ninais ng aking minamahal na asawa na si Salome na nais niyang mamuhay sa Mindoro kung saan nariyon ang kanyang mga kamag-anak. Nabalot ako ng emosyon at iniwan ang aking kasintahan. Lingid na nakatagpo ko ulit ang Ginoong nakagligtas sa akin noon, ngunit tila kami ay pinagkalapit ng tadhana. Kalaban din pala siya ng kura na aking kinamumuhian din noon. Sa isang kaganapan noong kanyang inagura, napansin ko na siya ay nasa panganib. Tawag ng aking loob na ibalik ang utang na buhay ko sa kanya, kaya tinulungan ko siya at sinabihang siya ay mag-iingat palalo. Pinagpatuloy ko ang pagmamanman kay Ibarra sa kadahilanan ng nais na Kapitan Pablo, pinuno ng aming grupong reforma na kunin si Ibarra bilang isang kasapi. Sa kasagsagan ng aming pagtatagpo, naikwento ko na din kay Ginoong Ibarra ang saklap ng aking buhay at ang pait na katotohanan ng ating lipunan. Sumang-ayon kami na kailangan ng sandata at operasyon upang matuligsa ang mapang-api noong mga praile. Di kalaunay, nagpaalam ako na nasa panganib ang buhay ko at sinamahan ko siya sa kanyang silid upang sana'y sunugin ang mga papeles na maaaring maging ebidensya laban sa kanya. Sa aking pagbabasa, doon ay aking napag-alaman na siya'y angkan ng pinakamumuhian tao ng aming angkan na si Don Pedro. Nagdilim ang aking paningin at sa aking galit, kamuntikan ko ng mapatay ang Ginoong Ibarra. Ngunit, lumamig din ang aking ulo at mas naliwanagan ako sa pangyayari. Alam ko na kailangan hindi maitatama ang pagkakamali ng isang pang pagkakamali matapos noon ay aking pinakawalan si Ginoong Ibarra. Nangyari ang aming mga hinala, siya ay tinutugis na ng mga gwardyas. Sinunog ko ang kanyang mga kagamitan upang walang anumang matirang ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos, dadalhin ko na sana ang Ginoo sa kinaroroonan ng aming tutang reforma. Ngunit,
Ninais niyang mapag-alaman muna sa kanyang kasintahang si Maria Clara. Sunod niyo'y kami ay nagpatuloy. Sa kasamaang palad, nakita kami ng mga gwardyang sibil bilang diversyon. Sinabi ko sa Ginoo na kami ay magtatagpo na lamang sa puntod ng kanyang lolo habang ako ay tinutugis ng mga gwardyang sibil. Nakaligtas pa naman ako sa mga sunurang pagputok ng mga gwardyang sibil. Isang araw ang nakalipas at unti-unti namang naghihilom ang sugat mula sa mga nabaril na binti at hita ko. Kadalawang araw, gutom na ako at tila'y malapit na ang tawag sa akin ng habag. Sa araw na iyon, din ay nakita ko ang isang bata na namatayan ng ina. Alam ko na malapit na ang aking oras at nagpasya akong ibigay sa kanya ang kayamanan na aking itinatago. Bigkas dito'y pinayuan ko siya sa paglibing sa amin dito. Matapos nooy, alam ko na lang natapos na ang buhay ko. May dalawang paraan lang upang makita ang ilaw sa kasadlakan. Ang una ay ang pwersa ng armas upang matuligsa ang panlilinlang ng isang kulungang lingid, talamak naman sa lipunan. Ang ikalawa na may isang paraan na sinabi ng aking kaibigan noon bago ako namatay. Bangit niya ang paraan nakikita sa mga libro at paaralan. Marahil ang pagkalap ng mga gandang buto ay ang siyang paraan upang mapalitan ang nabubulok at kasamaan ng dating mga tanim. Di ko nasilayan pagkat sa paraan ko ay ako'y nabigo. Marahil ang malambot na puso at pangarap ay hindi para sa taong may matigas at walang kasing pait na kahapon.